No, ayaw niyang nakikita ng, buong mundo na kumbaga ganito ang mga Pilipino, 'di ba? Ganito nga yung presidente nila, eh, oh. Gagalit sa bulaklak. Ano po ba yung bulaklak na pinagsasasabi ni Mark Ramos dito? Eto po mga kababayan, ano ko lang, ilalabas ko lang dito. Ibang klase talaga 'tong si Glenn Chong, eh, 'no? Paulit-ulit na lang yung script nito, eh. Oh, eto po, bakit daw may bulaklak pa, eh, isang araw lang naman gagamitin? Ito na, ayan. Ayun. Ayan po mga kababayan, kung nakikita niyo po, 'no, kasi paalis ang pangulo. Binigyan diin na highlights ni Glenn Chong ito, habang siya ay nagsasalita doon sa Murahan Rally, eh, Murahan Rally dahil nung pagpasok ni dating Pangulong Duterte, eh, nagmura dun sa bandang huli, 'no. Galit na galit si Glenn Chong diyan sa mga bulaklak na yan, aalis na lang daw may pabulaklak pa mga kababayan. Mahal-mahal daw niyan, so nag-overprice na naman siguro malamang itong mga 'to. Mga kababayan, siyempre po, yan mga bulaklak na yan kinukuha po yan for sure ng bultuhan, 'no, kinukuha po yan for sure ng maramihan, mga kababayan. So, hindi yan presyong kumbaga kung magkano yung binibili nating mga bouquet kapagka yung mga Valentines kasi patong-patong na po yung mga presyo nun, eh, 'di po ba? Tapos Valentines pa 'pag bumibili tayo mga bossing, eh, yan po talagang kumbaga supply na po nila yan. At hindi po ba magandang tignan? Para naman po kasi magiging world news yan, eh, mga kababayan. 'Di ba? Magiging world news po yan. So at least makita ng buong mundo, "Oh, presidente na ang ganda naman nung ano nila, gayak nila." 'Di po ba mga kababayan? Si Glenn Chong naiinggit, anak ng tinapa sa bulaklak. Siguro hindi matatapos ang taon na 'to, may magpapadala ng bulaklak din dapat kay Glenn Chong, ano? Sabi ni Perdy Boy, oh, ikaw Glenn Chong, kung meron kang ebidensya o dokumento na magtuturo o magdidiin laban kay Liza Marcos ay kasuhan mo sa korte. Nag-sour graping ka na lang kasi hindi napagbigyan sa hinihiling mong posisyon. Totoo. 'Di ba ramdam po ng taong bayan yung pagiging bitter ni Glenn Chong, 'no? Inggit grabe 'to sabi ni E. Inggit sa bulaklak si Glenn Chong, inggit inggit. Totoo po ba? Inggit ka akla, Glenn Chong, kunin mo bulaklak. Totoo po ba? Hindi ko alam yun, Meron lang ako narinig, may mga narinig akong mga, ah, kuwento-kuwentuhan, sabi ko nga kuwentong barbero naman 'yun, eh, panigurado naman hindi naman Bekemon 'yan, 'di ba? Lahat na lang nirereklamo, totoo. Mga kababayan, ewan ko kung dapat pa bang iniimbita 'tong si Glenn Chong sa mga gano'ng sa mga gano'ng pagtitipon. Ako po ang gagawin ko dito since may mga record na naman po, mga bossing, 'no, may mga record na naman si Glenn Chong, ay nakakasawa na po. I-play niyo na lang yung video, wag niyo nang iniimbita 'yan. Kasi wala, kapag idinagdag mo si Glenn Chong do'n sa mga rally-rally na ganyan, nagmumukhang na, yung rally na yun, kasi andiyan si Glenn Chong kasi bitter yang mga yan. Oo. Si Glenn Chong na ay, asan ba yung pork barrel? Sabi ni Ma'am Lee, si Glenn Chong gusto niya rin ng pork barrel. Wala silang pambanat, yan totoo po yan. Wala silang pambanat kung ano-ano na lang ang ngaw-ngaw. Hindi, yan bulaklak na yan mga bossing. Kahit papaano kaya ko din bumili niyan, eh, kaya din po nating bumili niyan mga kababayan, eh. 'Di ba? Pero tignan niyo naman po yung litrato kung ano yung napaganda niya, 'di po ba? Yan ay yang litrato na yan mga kababayan nagrepresenta din po sa Pilipinas yan. 'Di po ba? Hindi tayo nagrerepresenta na naku hindi naman pala lugmok na lugmok ang third world. At saka ito,
tigas ng mukha ni Maharlika na ipangalanda ka na third world daw tayo, mga bossing, 'no? Alam niyo po, magkukuwento ako ng konti. Yung bago ko umalis ng Cayman nung nakaraang buwan, meron akong client dun na pabisita din ng Pilipinas. Pabisita din po ng Pilipinas, mga kababayan. So, sa madaling salita, yung pag-alis ko, alis din nila. Ano yun, kung di ako nagkakamali, Amerikano si Heck. So, sabi niya, "Mark, pabalik-balik ako sa Pilipinas. Bakit nasasabi nila na third world ang Pilipinas?" 'No? Sabi ko, siguro dahil sa kahirapan, dahil mahirap ang bansang Pilipinas sa ngayon, 'no, kaya ang mga presidente at ang gobyerno ng Pilipinas pilit na ibinabangon ulit ang bansang Pilipinas. Sabi niya, "Hindi naman, eh. Alam mo 'pag pumunta ka do'n, ang tataas ng mga building ninyo. Oh, may mga iPhone, may mga may mga kung ano-ano, may mga tindahan ng Louis Vuitton, may tindahan ng mga Gucci, merong mga kung, kahit na ano do'n. Oh, paano mo masabing third world ang Pilipinas? Kung ikukumpara mo sa New York o yung ibang lugar, New York makikita mo ganyang kalalaki yung daga, mga boss, oh. 'Pag nando'n ka sa may ano, sa train station, makita mo do'n sa release nila, etong mukha ko 'yan, oh, ganyan, ganyang kalalaki yung daga. Parang pusa na po, mga kababayan. So eto, 'pag nakita ng buong mundo, okey din ang Pilipinas, ang ganda din ng Pilipinas, tingnan mo. Marunong din silang yung mga magdisenyo ng mga bulaklak, yung mga mga ganyan, 'di ba? Hindi naghihirap ang Pilipinas at kung titignan din po natin sa mamamayan ng Pilipinas, bago mga sasakyan, 'di ba? Punong-puno ng sasakyan, puro mga bago, puro mga Fortuner. Ako nga sabi ko naiinggit naman ako dito sa mga 'to. Nainggit ako dito sa mga 'to, kung titira lang ako sa Pilipinas ulit, bibili ako yung Land Cruiser. Ang ganda ng Land Cruiser, mga kababayan. Kaso nasa 5,000,000, wala akong 5,000,000. Nahawa na kay Miss Maharlika. Oh, puro paninira o lagi kayong nagsisinungaling laban kay PBBM at kay unang ginang Liza Marcos. Parehas kayo nag-sour graping, sabi ni Perdy Boy. Ma'am Trexie Villa, magandang umaga po sa inyo. So tumungo tayo dun sa susunod natin.